Dito, may sarili silang mga bahay, pamilihan, istasyon ng radyo, at meron pang cultural center. Pero ayon sa ilang miyembro, ang ipinangakong paraiso naging bangungot. Kaya labis-labis ang pasisisi ko na bakit pa ba ako nagtagal doon? Lahat ng mga bata dapat may ginagawa. Pupunta sila ng barracks, halos lahat walang makain. Yung mga tao doon, kayod kalabaw pa. Lahat ng kinikita ng tao, kinokoleksyon niya. Nabihan po ako na pwede mo na yung galawin, rape mo na yan kasi asawa mo na yan eh. At ang pinaka nakababahala rito, di umano, inabuso kahit pa ang mga bata't menor de edad. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung nakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Hindi yan totoo, ma'am. Puro yan mga haka-haka. Yung lahat ng mga allegations, we vehemently deny. Kasi hindi yan totoo, fabricated yan. Bakit dinideny? Bakit kami yung parang sinasabihan na nag-creation lang kami ng mga salita na hindi naman totoo? Pero sa linggong ito, may mga lumabas na bagong ebidensya at video na patunay di umano na ang SBSI isang kulto. Nariyang pinapagulong daw sa training ground ang mga menor de edad para maagang sanayin sa pagsusundalo. Sa pilitang pinagtatrabaho ang mga bata. At puwersahan din ang ilang menor de edad na paghalikin sa mga pagtitipon. Sa muling pagbabalik ng aming team sa Surigao, may mga bago ring revelasyon. Yung binigay sa akin na mapapangasawa ko, even though ex ko po yun, ay kinakasama na po siya, may anak sila. Nagbaba ako noong March 6, 2023 kasi mahirap doon, wala kaming trabaho. March 29, nakatanggap na ako ng tawag galing ng kapihan na yung asawa mo ay pinipilit ni Senyor Aguila na ipakasal ng ibang babae. Ang punot dulo ng issue ay ang child sexual abuse. Pagwawalang bahala sa karapatan ng mga kababaihan at ng aming mga pamilya. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado.